What is up everyone, Jaron here, hoping you're safe and great. For this video, i-compare natin yung original at copy na Tamiya Mini 4WD at titingnan natin ano ba yung mga differences nila, ano yung similarities nila para alam nyo kung ano yung dapat nyong bilhin at para hindi kayo maloko. So, let's go! So, ang gagamitin nating kit para mapagkumpara ang original sa copy ay yung Blitzer Sonic. So, meron ako ditong original na Blitzer Sonic from Tamiya and meron din ako ditong Blitzer Sonic from Daxing, which is a copy brand. So, buksan na natin to at tingnan natin kung ano yung pagkakaiba at pagkakapareho nilang dalawa. Alright, to start off with our comparison nung copy part at saka yung original na Tamiya. So, titignan muna natin yung box niya mismo. No? So, para ma-determine mo, napakadali lang. Unang-una, walang gaanong gumagaya ng Tamiya na branding. Right? So, mapapansin nyo dito, pareho yung kulay, pero yung branding itself is not the same. No? Siguro kasi mahigpit yung Tamiya sa pagpapatupad if may gumaya mismo or may gumamit nung branding nila na Tamiya, kinakasuhan agad nila, no? So, yun yung unang indication. Napakadali lang. Box pa lang, makikita mo na agad. So, first, we have the Blitzer Sonic VS chassis na original Tamiya. And we have the Blitzer Sonic, same VS chassis, pero Daxing yung brand. Unahin muna natin yung comparison nung kanyang mga text. So makikita nyo dito yung text, it's the standard way of how Tamiya describes the unit. Ayan, so pause nyo na lang para mabasa nyo, no? Pero that's basically how it looks like, yung mga writing ng Tamiya. Right? And dito sa copy part natin or sa copy unit natin. To. So, kita mo, doon pa lang iba na agad yung kulay. So, this is one's blue and usually Tamiya uses green font for the first sentence or for the first description. Sa ilalim, very different font, very different style of how they describe the unit. So, pause nyo na lang, no? So, para mas mabasa nyo. Pero, again, madali lang talaga siyang ma-determine kung it's a copy unit or it's an original Tamiya. So, this is the side. At first glance, kung sa malayo, titingnan mo talaga, mukha talagang Tamiya. Original Tamiya kasi yung logos ng Aero, yung kulay, nitong branding, it's almost the same. Pati yung picture itself, no? Then, ito, the other side. And, lastly, on this side. Okay? So, wag na natin patagalin. Buksan na natin yung units, no? Para makita natin kung ano yung pagkakaiba nila sa loob. So, should you buy a copy part? Well, depende sa paano mo siya gagamitin. Pero, you decide, no? So, first, una mong mapapansin on the packaging as well is may plastic yung mga copy parts. For some reason, yung Tamiya, hindi nila pinaplastic yung unit nila, no? Pero this one, yung copy parts, meron siyang plastic. Just, for some reason, sana, ano mismo ng Tamiya, no? Gawin sana ng Tamiya itself. Kasi, it protects the unit as well. Para hindi rin matamper yung loob ng unit at hindi manakawan ng parts yung mga units na nasa stores. Okay, so buksan na natin yung dalawang unit natin. Okay, so opening up the unit, mukhang pareho yung mga kulay ng mga nasa loob ng unit, no? So dito sa ating Blitzer Sonic. So unahin muna natin yung pinaka-cowl or yung kanyang body. So this one is the original and this one is the copy. Well, yung sa copy at saka sa original, same. Yung internals at saka yung cowl or the body is within the same package. Of course, ang pinaka-indication, syempre, yung original is may Tamiya na branding. Yan. So, focus. Come on, focus. Yan, may Tamiya na branding siya. And this one, of course, may Daxing na branding. Right? So, depending kung anong copy or imitation unit yung bibilihin nyo, well, it might vary. Okay? So, we have the body, which is
sobrang pareho, no? Nung itsura. Pero ang nakikita kong unang pagkakaiba nila is that yung original, yan, kung mapapansin nyo dito, ano lang natin, kung mapapansin nyo dito sa gilid na to, come on, focus. Kung mapapansin nyo dito sa gilid na to, hindi siya ganun ka-prominent yung mga ridges niya dito. Oh, hirap pakita, no? Yan. Hindi super prominent. Pero, dito sa copy part, kita mo yung ridges niya. Ayan, no? Sobrang prominent. Yan yung una ko napansin, no? Later, titignan natin kung ano pa yung iba niyang pagkakaiba. Pero, yan yung una ko napansin sa cowl. Okay? Let's put that aside. Next, yung wheels. Yung wheels natin, of course, ito yung original and then ito yung imitation. So, well, looks the same to me. No, pag tinignan mo na mabuti, doon mo lang makikita. Pero pag tinignan mo sa malayo, basically it's the same. No, medyo mas wide lang yung mga butas nitong Dachshund brand, pero not much yung pagkakaiba nila. And then you have the tail here, which is nakahiwalay yung tail ng original kesa doon sa copy. Yung sa copy, kasama mismo ng part or kasama mismo ng internals and cowl. So, punta naman tayo sa gears. So, ito yung gears ng original. Okay? And then, ito yung gears ng copy. So, yung grease pa lang, makita mo yung grease is blue sa original. Yung grease sa copy is green. Sa other parts, yung propeller shaft niya, yellow, yung sa original. Itong sa imitation is orange. Then, yung gears niya looks almost the same. Mas matingkad lang yung pagkaka-pink nung crown gear nitong Dachshund brand. Dito, kumpara dito sa Tamiya brand. Pero yung kanyang mga gears set, yung itong blue at saka yung yellow is almost the same color. Also, you have the rollers right there na blue. Dito sa Dachshund brand, it's gray. It's a gray 16mm. Doon sa original, it's a 13mm na blue. And others, internals, yung screws are the same. Then you have yung kanyang body. Okay, ito yung original. And then, ito yung ating imitation. Okay, madali lang naman din na-determine to. Unang-una, merong Tamiya branding yan dito. So, may Tamiya branding sa banda dito. Yan, may Tamiya branding siya dito. Etong imitation, of course, wala. And, mas shiny yung Dachshund o yung imitation brand kesa dun sa original, which is medyo matte yung kulay nung original. Sa ilalim, you have the same VS chassis. May VS chassis din dito. May Tamiya branding dito sa gitna. Pero itong imitation, wala. So, plain lang yung gitna niya. And then, yung tires naman natin. Sa tires, they are slick tires. Papansin nyo, mas compact yung sa copy kesa doon sa original. Yung sa original, medyo malalaki space niya, no? So, yun yung nakikita kong difference. At the same time, yung slick tires ng original is ganito. And then, makikita mo yung imitation is ganito. So, mas malalaki. Mas kita mo yung mga ridges dito sa fake or sa imitation. And then, you have the sticker. Yung sticker natin, ito yung sa original, ito yung sa imitation. So, mas malaki yung sa imitation. And, parang, alam mo, print mo siya sa, gumamit ka ng sticker paper, tapos print mo sa sa computer na printer. Yan, ganun yung itsura nung sa copy. Pero ito, yan, it looks, you know, as you know it, pag original, no? Alam naman natin yung itsura ng mga original natin. And then, next is the guide. Of course, the guide of Tamiya is this one. Yan, ganyan na ganyan yung itsura niya. And you have the Tamiya logo. Yan, the Tamiya style of how they instruct you on how to create or how to assemble yung unit. It looks like that. And then you have the copy part na, of course, may branding pa rin. Dachshund brand. Blitzer Sonic. Yan. Pero ibang-iba. And then the box itself,
Yung Tamiya is may writing. May mga writing na ganyan sa Tamiya. Yan, mga important information. Sa Daxing brand, wala. So, it's just plain white. Okay, to conclude, design-wise, it just looks the same. Kung gagamitin mo to para lang i-display yung unit or papalaro mo lang sa bata, ipapasubok mo, of course, I suggest, gamit ka na lang ng copy part or yung mga imitation brand. Kasi, I mean, kung i-display mo lang siya, hindi mo siya gagamitin pang race, okay na siya. Pag in-inspect mo lang na super close, doon mo lang malalaman na hindi siya original. Pero, kung sa malayo, pan-display, it's okay. No? Okay lang. At the same time, kung pambata, ipapalaro mo lang, gusto mo lang may pangregalo sa Pasko, this is 125 pesos lang. Ito is 398 pesos. So, more than double the price, no? Yung original. Pero, of course, kung gagamitin mo siya pang race, gagamitin mo pang matagalan, of course, doon ka na sa original. Kasi, di hamak naman, mas matibay talaga yung mga original. No? Yun yung main advantage talaga ng original. At the same time, yung how it runs, no? Kung ano yung integrity ng mga gears, ng mga shaft niya, mas okay naman talaga ang original. So, that's it for our video for today. I hope nakatulong ako sa pag-decide kung bibili ba kayo ng original or bibili ba kayo ng imitation. Right? So, thank you so much for watching this video. If you like this video, just click on that like button and subscribe to my channel for more stuff like this. And I'll see you on the next one.